Pa ho ba tayo na baha pa rin hanggang sa mga oras na ito? Ma'am, sa ngayon po, sa monitoring namin sa flood control personnel at saka sa ating mga CCTV, sa ngayon po wala pa po kaming na-monitor na pagbaha at na-report dito sa Flood Control Information Center. Oho, kahapon ho nakita natin yung mga declogging operations na inyo pong isinagawa. Ano ho ang mga lugar na talagang mas pinaka nahirapan po kayo kaya? Doon po ma'am sa Biluna corner Malacca Street. Oo, malakas, mataas po doon, ano? Opo. Sa ngayon po ma'am, andun pa rin po yung flood control personnel namin. So may mga declogging operations pa rin po kayo ngayong araw, sir? Yung mga binahan na dinidiklag po nila para kunin ang mga barang umano po doon sa mga drainage. Nakakalungkot, sir. Ang dami ho talaga mga basura pa rin na nakukuha kayo. Sir, saan nyo, kasi curious lang kami, pagka dinideklag nyo, saan nyo ho ba dinadala yung mga napupulot na basura doon, sa mga lugar na yon? Meron po kaming areang nilalagyan bago itatapon sa dapat pagkatapunan ng aming flood control yun. Pero sure naman ho na hindi ito bumabalik doon sa kalsadang pinagkuhanan po natin. Alright. Hindi naman po, ma'am. Alright. Sige, maraming salamat po, sir. At good luck sa inyo pong mga declogging operation pa rin po ngayong araw na ito. Mr. Roger Nicodemos, ang Communications Equipment Operator naman ng MMDA. Naka-alerto naman ang mga residente na nakatira malapit sa ilog sa San Mateo Rizal dahil sa patuloy ng pagtaas ng tubig sa kanilang lugar. Dulot pa rin ng walang tigil na pag-ulan. 24 oras ang monitoring ng rescue team sa level ng tubig sa ilog na malapit na sa critical level. May ipinwestering CCTV camera na nakatutok sa dalawang ilog sa San Mateo. Kaya naman naka-standby na ang 4 na custom-made plastic boat at sari-saring gamit pang rescue para sa posibleng paglikas. Kapag 20 meters na raw kasi ang taas ng tubig, simula na ang evacuation, lalo na yung mga nasa tabing ilog. Nangangambang tumaas ang level ng ilog dahil sa pagbaba ng tubig galing sa bundok. Samantala kahapon po, bahagya nagpanik ang mga taga-Marikina matapos tumunog ang warning system sa tabing ilog ng Barangay Tumana. Napakahalaga po kasi nito dahil ang naturang sistema ang nag-aalerto sa kanila kung may panganib sa kanilang lugar. At nasa Marikina si Susan Enriquez. Good morning, Ate Sue. Good morning, Susie. Alam mo, buso nung magdamag na pag-ulan kahapon at halos maghapong pag-ulan, ang level ng tubig dito sa Marikina River ay umabot ng 14.8, ano? Kaya naman ito ay tuloy-tuloy na minonitor nito mga lokal na opisyal ng Marikina para maabisuhan yung mga residente, lalo na yung mga nakatira dito sa may gilid ng Marikina River na lumikas kung kinakailangan na lumikas at umabot na doon sa level na talagang delikado na ang Marikina River. Pero sa mga oras na ito ay patuloy po ang pagbaba ng level ng tubig. Nasa 14 meters po ang level nito, pero 12 po, yung 12 meters ang normal na level. Kaya naman po ito ay patuloy pa rin minomonitor ng mga opisyal ng lokal na pamahalaan ng Marikina, lalo pat medyo madilim pa po ang kalangitan. Mukhang nagbabadya pa po ang mga pag-ulan, kaya patuloy pa rin nila ito minomonitor. Bagamat patuloy na nga bumababa ang level ng tubig dito. At ngayong araw po ito, dahil nga sa tumigil na rin naman yung ulan, ay may pasok na po sa lahat ng level dito sa lungsod ng Marikina. But nevertheless, ay naka-standby pa rin po ang kanilang mga kagamitan para sa pag-rescue dahil nga hindi pa rin naman bumabalik sa normal na level ang tubig dito sa Marikina River. Yan po ang pinakahuling update mula rito sa Marikina. Balik sa studio. Maraming salamat, Susan Enriquez. Samantala, 3 bahay ang natabunan ng gumuhong lupa mula sa bundok sa La Trinidad, Benguet. Eksklusibo na kuwanan ng GMA News ang aktual na pagguho ng lupa. Dahil sa pangyayari, nagsigawan ng mga tao. Biglang bumagsak ang unang bitak ng lupa hanggang tuluyan na nitong natabunan ang ilang bahay. Isang nakatatandang babae nagtamo ng bali sa tuhod nang madaganan ng gamit sa loob ng kanyang bahay. Nailigtas siya at naisugod sa ospital. Lumambot daw ang lupa sa gilid ng bundok dahil sa patuloy na pag-ulan, kaya gumuho ito. Kita mo naman, halos walang bato, tagang putik na lang. Lumambot ng At saka I think there have been warnings naman enough. Diba sinabi, huwag kayong tatabi sa mga bundok dahil maaaring Kaya lang, nandun yung bahay nila. Exactly. Pero Sa paano Baguio, sila halos nakabuild lahat sa doon? Bicol. Yun din ang tanong eh. Samantala, nakaranas din ng tuloy-tuloy na pag-ulan ang ilang probinsya dulot ng low-lying area sa Del Gallego, Camarines Sur. Ilang barangay doon ang isolated na dahil sa pag-apaw ng ilog ng Mansalaya. Mahigpit ding binabantayan ang level ng tubig sa Bosigon River na pinakamalaking ilog sa Camarines Norte. Ilang bahagi ng Maharlika Highway patungong Camarines Norte ang binaha.
Nagtulong-tulong naman ang ilang guro sa Tagkawayan Central Elementary School sa lalawigan ng Quezon sa paglilinis sa kanilang eskwelahan. Pero pahirapan po ang paglilinis lalo pat putik ang dala ng baha roon. Sinabayan pa kasi ng high tide ang malakas na pag-ulan doon nitong mga nagdaang araw. Kaya maging ang ilang mga estudyante at mga magulang tumulong na rin. Hiling nila sa lokal na pamahalaan, tulungan daw sila dahil palagi na lamang daw ganito ang sitwasyon sa kanilang paaralan sa tuwing masama ang panahon. Buhos ng ulan na sinabayan pa ng high tide ang dahilan naman ng pagbaha na naranasan sa Dagupan, Pangasinan. Hanggang 2 metrong lalim po ng baha ang naitala sa ilang lugar. Sa kabila nito, tuloy pa rin po ang klase sa maraming paaralan kaya nagsuot na lamang ng bota ang mga estudyante dahil pumasok na ho rin sa mismong silid-aralan nila yung baha. Ilang commuter naman at motorista rin po ang nahirapan sa pagdaan naman sa mga kalsada dahil sa tubig baha. Ayon po sa kanilang lokal na pamahalaan, inaasahang makararanas ng baha ang ilang lugar doon hanggang Biyernes pa dahil na rin po sa high tide at pabugso-bugsong pag-ulan. Bilang paghahanda sa mga posibleng pagbaha ngayong tag-ulan, isinailalim sa training and rescue team ng Haen Nueva Ecija. Sinanay sa paglangoy at pagsagip ng tao ang mga miyembro nito. Tinuruan din sila magpaandar ng bangkang demotor sa iba't ibang kondisyon ng tubig. Nauna nang nabigay ang lokal na pamahalaan ng bangkang gawa sa fiberglass at kahoy sa 10 barangay na madaling bahain. Ibang balita naman tayo, 3 hinihinala ang hold-upper ang patay matapos makaengkwentro ng mga pulis sa Novaliches, Quezon City. Yan ang ronda report ni Oscar Oida. Oscar. Yes, Rhea, 3 ang patay matapos umanong makapaengkwentro sa mga alagad ng batas kayo madaling araw dyan sa sa Montelod, barangay Nagkaisang Nayon sa mga Novaliches sa Quezon City. Bagong nasabing enkwentro, Rhea, una muna raw sinalakay at hinold up ng mga suspect ang isang electronic games dyan sa may barangay Gulod, Novaliches, Quezon City. Gamit umano ang hindi pa matukoy na mga kalibre ng baril, ay hinold up ng mga nasabing suspect ang naturang establishmento at nakatangay umano ng aabot sa 100,000 plus na halaga ng pera, kagamitan ng mga empleyado, maging ng mga customer, pati na yung kita ng naturang shop. Agad umanong tumakas ang mga suspect, lula ng isang AUV. Agad namang naitimbre ng mga tauhan na naturang establishmento ang pangyayari sa 117 dahilan parang agad magsagawa ng follow-up ang mga alagad ng batas at sa naturang kalsada, dyan nga sa may Samonte Road, ay naaktuhan na ng mga pulis ang naturang AUV na gamit ng mga suspect. Sinubukan daw nila itong i-flag down pero pinutokan na raw sila ng mga suspect dahilan para gumanti raw sila ng putok at matapos nga ng ilang minutong palitputukan, patay ang 3 sa mga suspect habang nakatakas naman ang 2. Sa mga sandaling ito, Rhea, ay inaalam pa ng mga otoridad ang pagkakakilala ng mga suspect pero suspetsa nila. Ito yung mga sumasalakay pag ganitong masama ang panahon sa pag-asang wala masyadong pulis na rumronda at malayo nilang may sasagawa ang kanilang pang-hold up. Rhea? Maraming salamat, Oscar Oida. Ibang balita naman muli nagkaroon ng pneumonia ang comedy king na si Dolphy. Makibalita tayo sa kondisyon ni Dolphy mula kay Victoria Tulad na nasa Makati Medical Center. Victoria? Suzy, bagaman itong mga nakarang araw ay bumuti raw ang lagay ng comedy king na si Dolphy, kahapon ay muli siyang dinapuan ng pneumonia. Sa medical bulletin na inilabas kahapon ng Makati Medical Center, sinabi ng mga doktor na muli nagbalik ang pneumonia ni Dolphy. Ito na ang 12 beses na nagka-pneumonia ang comedy king, kaya naman mas mahigpit daw na binabantayan ang kanyang kalusugan. Sa ngayon nananatili sa intensive care unit ng ospital ang aktor. Matatandaan na bumuti raw ang kanyang vital signs kamakailan matapos matagumpay na sumailalim sa surgical procedure na tracheostomy. Isang operasyon kung saan naglagay ng tubo sa kanyang leeg patungo sa air passage para mapabuti ang kanyang paghinga. Samantala, maayos naman daw ang pinakahuling dialysis at blood transfusion ni Dolphy na